Ang buhay minsan, hindi lang ito kwento ng tagumpay. Minsan, isa rin itong kwento ng sakit, pagkalito, pagtanggap, at muling pagbangon. At kung may isang pangalan na tunay na nakaabot sa puso ng maraming Pilipino, iyon ay si Aiza Seguera. Reshot mo na lang yan, pre. Isa siyang artistang minahal ng madla mula pagkabata. Pero sa likod ng kasikatan at papuri, may tahimik pala siyang laban na matagal niyang kinimkim sa sarili niya. Sa likod ng mga ngiti sa harap ng kamera, may mga gabing siya ay nakikipagbuno sa depression, sa pagdududa sa sarili at sa matinding tanong kung saan ba talaga siya dapat mapabilang. Sa loob ng mahabang panahon, tahimik niyang hinarap ang lungkot na hindi agad nakikita ng mundo. Habang kilala siya noon bilang babae, nararamdaman niyang may bahagi sa kanyang pagkatao na hindi pa buo. May pakiramdam siyang may kulang, may hindi tugma, may kailangang hanapin. Hanggang sa lumabas siya bilang lesbian, umaasang doon niya mas maiintindihan ang sarili niya. Pero sa halip na kapayapaan, mas lalo niyang naranasan ang panghuhusga, ang pagkontra at ang hindi pagintindi ng marami. Sa puntong iyon, naging malinaw na ang tunay na laban niya ay hindi lang sa industriya, kundi pati sa sarili niyang pagkakakilanlan. Si Aiza Seguera na ipinanganak bilang Carriza Yamson Seguera at mas nakilala sa pangalang Aiza Seguera ay isang mang-aawit, songwriter, aktor at musikero. Ipinanganak siya noong September 17, 1983. Ang kanyang ama na si Dick Seguera ay pumanaw noong November 2020 habang ang kanyang ina na si Caridad o Mami Kareng Seguera ay pumanaw noong July 27, 2025 sa edad na 84. Ang sunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga magulang ay hindi biro. Matinding sakit iyon, malalim na lungkot iyon, pero sa kabila ng lahat, lalo siyang tumibay bilang tao at lalo siyang naging matatag sa harap ng buhay. Ngunit bago pa man dumating ang mabibigat na pagsubok, maaga pa lang ay malinaw na ang liwanag ng kanyang talento. Sa edad na 3 taon, unang napansin ang kanyang kakayahan. Nang sumali siya sa Little Miss Philippines noong 1987. Kahit hindi siya ang nagwagi, agad siyang tumatak sa maraming tao dahil sa talino, natural na charm at galing niyang makipagsabayan sa mga host at sa entablado. Mula sa simpleng batang may kakaibang presensya, unti-unti siyang naging pangalan na tatatak sa puso ng maraming manonood. Isa sa mga pinaka-iconic na sandali sa kanyang pagkabata ay ang pagiging prangka niya at ang likas na talas ng isip na ipinakita niya sa entablado. Noon pa lang halatang hindi lang siya basta cute na bata. May loob siya, may kumpiyansa, may dating na hindi pwedeng baliwalain. At mula roon, nagsimula ang paglalakbay niya sa showbiz na kalaunan ay magdadala sa kanya sa mas malalaking entablado ng pelikula, telebisyon at musika. Dahil sa tuloy-tuloy na pagkilala sa kanya, naging bahagi siya ng Eat Bulaga bilang regular host sa loob ng 10 taon. Dito lalo siyang nakilala ng sambayanan at dito rin nabuksan ang mas marami pang oportunidad para sa kanya sa showbiz. Kalaunan, lumabas siya sa mahigit 30 pelikula at iba't ibang palabas sa telebisyon na lalong nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isa sa mga child star na talaga namang tumatak sa industriya. Ikaw ang anak ng kulugo. Hindi mo alam na prinsesa ako. Prinsesa? Prinsesa ng kundiman, sige. Umalis ka na dyan at maglilinis pa ako. Sa bawat proyektong kanyang tinanggap, pinatunayan niyang hindi lang siya product ng kasikatan, kundi isang artistang may tunay na talento at tibay ng loob. Isa sa mga pinaka hindi malilimutang papel na kanyang ginampanan ay ang sa fantasy sitcom na Okay Ka, Fairy Co. Dito, mas nakita ng publiko ang kanyang husay sa pag-arte at ang likas niyang charm na parang natural lang gumalaw sa harap ng kamera. Para siyang ipinanganak para sa sining. Para siyang isang artistang may hindi maipaliwanag na hatak sa mga manonood. At habang tumatagal, mas dumadami ang humahanga sa kanya hindi lang bilang bata, kundi bilang isang tunay na performer. Pero bago tayo magpatuloy pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel, napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Noong 2001, muling umangat ang kanyang pangalan sa mundo ng musika nang ilabas niya ang kantang Pagdating ng Panahon.
Isang awit na hindi lang basta tumugtog sa radyo, kundi tumama mismo sa puso ng milyon-milyong Pilipino. Hanggang ngayon, kapag naririnig ang kantang yon, may bumabalik na alaala, may kasamang kirot, may kasamang pag-asa, at doon naging malinaw na si Aiza ay hindi lang basta mga awit, kundi isang artistang marunong humawak ng damdamin ng tao. Hindi rin natapos sa musika ang pagkilala sa kanya. Sa larangan ng pag-arte, nakatanggap siya ng mga nominasyon at parangal na lalong nagpatunay sa lawak ng kanyang kakayahan. Nominado siya bilang Best Supporting Actress sa Philippine Movie Press Club Star Awards para sa pelikulang The Janitor noong 2015 at kinilala rin bilang Best Actress sa FAMAS Awards para sa kanyang papel sa Mga Munting Tinig noong 2003. Ibig sabihin, hindi siya basta sumikat lang. Nag-evolve siya. Lumalim siya at mas lalo siyang naging respetado sa industriya. Pero habang mas lumalalim ang kanyang pangalan sa mundo ng showbiz, mas lumalalim din ang laban niya sa sarili. Noong 2007, inamin niya sa publiko na siya ay isang lesbian. Sino man ako, masaya ako doon. And being a lesbian doesn't make me less of a person. And nandito ho ako ngayon para i-offer kung sino ako. Isang hakbang na hindi madali, isang pagsasabing maraming tao ang hindi agad tatanggapin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas lalo niyang naunawaan ang sarili niya. Hindi lang pala ito tungkol sa oryentasyon. Hindi lang ito tungkol sa kung paano siya nakikita ng iba. Mas malalim ito kaysa doon. Ito ay tungkol sa tunay niyang pagkakakilanlan bilang isang lalaki at tungkol sa tapang na harapin iyon kahit alam niyang may kapalit na sakit. Pagsapit ng 2014, tuluyan na niyang ipinahayag na siya ay isang transgender man. Mula noon, mas naging mabigat ang dalang niyang responsibilidad sa sarili at sa publiko. Hindi na lang siya simpleng artista. Isa na rin siyang simbolo ng katapangan para sa maraming taong takot magsabi ng totoo tungkol sa sarili nila. Pero kapalit ng katotohanan iyon, dumating din ang matitinding panghuhusga. Maraming nagtanong, maraming kumontra. Maraming gustong diktahan kung sino siya dapat at paano siya dapat tanggapin. Ngunit para kay Aiza, hindi nasusukat sa pisikal na pagbabago ang pagiging totoo. Ang totoong sukatan ng isang tao ay ang lakas ng loob niyang panindigan kung sino siya kahit pa hindi ito tanggap ng lahat. At sa isang mundong sanay humusga, naging matatag siya. Hindi man laging madali, pinili pa rin niyang manatiling totoo. Hindi lang doon nagtapos ang kanyang paglaban. Aktibo rin si Aiza Seguera sa pagsusulong ng karapatan ng LGBTQ+ community sa Pilipinas. Naging bahagi rin siya ng National Youth Commission bilang board member kung saan tumulong siyang palakasin ang boses at partisipasyon ng kabataan sa pag-unlad ng bansa. Hindi lang siya basta nagsalita para sa sarili niya. Ginamit din niya ang kanyang plataporma para magsalita para sa mas maraming taong tahimik ding nakikipaglaban sa parehong realidad. Noong 2018, nagdesisyon si Aiza Seguera na sumailalim sa hormone replacement therapy bilang bahagi ng kanyang pagtransition bilang isang transgender man. Hindi ito simpleng desisyon, hindi rin ito ginawa para lang sa panlabas na anyo. Para sa kanya, ito ay paraan para mas maging tugma ang kanyang katawan sa kung paano niya nararamdaman ang sarili niya sa loob. Sa madaling salita, ginawa niya ito para ang kanyang panlabas na anyo ay umayon sa kanyang tunay na identidad bilang lalaki. Kasabay nito, nagbago rin ang ilang aspeto ng kanyang katawan, kabilang ang mas malalim na boses at iba pang pisikal na pagbabago na nakatulong para mas maging komportable siya sa sarili niya. Hindi naging madali ang prosesong ito, lalo na't alam niyang may epekto rin ito sa kanyang career bilang singer. Pero pinili pa rin niya ito. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ang maging totoo sa sarili kaysa manatili sa isang pagkakakilanlang hindi na niya kayang yakapin ng buo. Sa personal na buhay, mas naging makabuluhan ang lahat nang pakasalan niya si Liza Dino. Nagkaroon sila ng koneksyon sa pamamagitan ng isang common friend, ang dating boyfriend ni Liza na naging kaklase ni Aiza. Sa simula, hindi inakala ni Liza na lalalim ang kanilang samahan. Pero habang tumatagal, lumalim ang tiwala, ang pag-unawa at ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Noong 2014, nagpakasal sila sa Amerika. Sa kabila ng inaasahang puna at panghuhusga ng iba, pinili nilang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Sa mundong maraming gustong manghusga sa pag-ibig ng iba,
Pinili nilang maging matatag sa ngalan ng kanilang relasyon. Para sa kanila, ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat ikahiya. Hindi rin ito dapat palaging ipaliwanag sa mga taong hindi naman handang umunawa. Noong 2019, gumawa rin sila ng hakbang para sa pangarap nilang magkaroon ng anak nang sumailalim si Aiza sa egg retrieval, isang proseso kung saan kinukuha ang egg cells para magamit sa IVF o para magkaroon sila ng pagkakataong magkaanak sa hinaharap. Naging kontrobersyal man ito para sa ilan, para sa kanila ay isa lamang itong hakbang patungo sa pangarap nilang bumuo ng sariling pamilya. At para kay Aiza, hindi ito sukatan ng pagiging lalaki o pagiging transgender. Isa itong desisyong puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa loob ng 7 taon, tahimik pala niyang hinarap ang laban niya sa mental health. Ayon kay Aiza, mas naunawaan niya ang kanyang pinagdadaanan noong 2016, pero nagsimula pa ito noong 2012 nang ma-diagnose siya na may depresyon at anxiety. May mga panahong nawalan siya ng pag-asa, may mga sandaling umabot siya sa puntong muntik na niyang piliing tapusin ang sariling buhay. At sa gitna ng lahat ng iyon, sabay-sabay pang dumating ang problema sa trabaho at ang sakit ng kanyang ama, na lalo pang nagbigat sa kanyang dinadala. Sa ganitong sitwasyon, kumapit siya sa musika. Ito ang naging ligtas niyang lugar. Ito ang naging paraan para mailabas niya ang sakit na matagal niyang kinikimkim. Ang kantang Shelter of the Broken ay naging isa sa mga sandigan niya, isang awit na nagsilbing bintana ng kanyang damdamin habang unti-unti siyang bumabangon mula sa dilim. Sa bawat linyang binibitawan niya, may kasamang peklat, pero may kasamang paghilom din. Bukod sa kanyang mental health journey, matagal na rin niyang kinakaharap ang type 2 diabetes. Dahil dito, mas naging maingat siya sa kanyang kalusugan. Mas naging seryoso siya sa pagkain, sa regular na pag-inom ng gamot at sa pag-eehersisyo. Sa ganitong klaseng laban, araw-araw kang pinapaalalahanan na alagaan ang sarili mo. Kasi minsan, ang pinakamatinding kalaban ay hindi nakikita ng ibang tao. Noong 2020, na-diagnose rin siya na may ADHD, na nagdagdag pa ng hamon sa kanyang araw-araw. Nahirapan siya sa focus at konsentrasyon, lalo na sa pagsusulat ng kanta, pagdidirekta ng performances, at sa pamamahala ng kanyang entertainment company. Dahil dito, kinailangan niyang baguhin ang kanyang routine at paraan ng pagtatrabaho. Kailangan niyang matutong mag-adjust, magpahinga, at intindihin ang sarili niya sa paraang hindi siya lalo masisira. Sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil. Sa halip, mas natuto siyang gumamit ng sarili niyang karanasan bilang lakas. Para kay Aiza Seguera, malaking bahagi ng kanyang paghilom ang musika. Ginagamit niya ang kanyang mga kanta bilang paraan para ilabas ang emosyon at bilang paraan din para magbigay ng inspirasyon sa iba na dumaraan sa parehong sitwasyon. At doon mas lalong nakita ng tao na ang isang artistang totoong nasaktan ay siya ring artistang marunong magpagaling ng iba sa pamamagitan ng sining. Malaki rin ang naitutulong ng suporta mula sa kanyang asawa na si Liza Dino at sa kanyang pamilya. Sila ang nagsisilbing sandigan niya sa bawat pagsubok. Bukod dito, patuloy din siyang dumadaan sa therapy at bukas na ibinabahagi ang kanyang karanasan sa publiko. Sa pagiging totoo niya sa kanyang pinagdadaanan, mas lalo siyang nagiging inspirasyon sa mga taong tahimik ding nakikipaglaban sa sarili nilang mga sugat. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo si Aiza Seguera sa musika, live performances at pagdidirekta ng iba't ibang creative projects. Patuloy siyang naglalabas ng bagong kanta at music videos at ginagamit ang kanyang platform para magbigay ng awareness tungkol sa mental health at transgender rights. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, pinipili pa rin niyang lumaban, lumikha at magbigay ng boses sa mga usaping mahalaga. Sa kabila ng lahat ng panghuhusga, pinili ni Aiza Seguera na manatiling totoo sa sarili dahil hindi ang opinyon ng iba ang magtatakda kung sino ka. Hindi rin ang tingin ng mundo ang maglalarawan sa halaga mo. Sa huli, ang tunay na sukatan ay ang tapang mong panindigan ng sarili mo kahit hindi ka naiintindihan ng lahat. Hindi perpekto ang buhay niya, pero totoo at minsan iyon ang pinakamahalaga. Ikaw naman ang tatanungin ko, kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, pipiliin mo bang maging totoo kahit alam mong maraming tao ang huhusga sa'yo? I-komento mo sa ibaba ang iyong sagot. At kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutang mag-comment, like at subscribe sa aking channel
para updated ka sa mga bagong kwento. Maraming salamat po sa inyong panonood.